compliance with the protocol of IATF due to COVID-19, the Mungo Church of Christ are doing all its best to impose its rules and regulations. We are requiring the brethren to wear masks and impose social distancing while we're having our worship. Okay, so muli magandang umaga sa atin lahat.
Today is October 11. Tama ba ako? 11 ano? So, sa mga kapatiran na natin na nakikipag-worship sa atin live streaming, uh, good morning sa inyong lahat. Good morning sa atin lahat. So, sa ngayon, start natin ang ating worship. But sa mga nasa malalayo sa atin, i-prepare nyo na rin yung ngayong mga unleavened bread at saka yung mga fruit of the vine ninyo para sa Lord's Supper po mamaya. At sa ngayon ay we will about to start, to start with now, i-ano po natin ang ating sarili. So, i-ano po natin yung prepared opening song. Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name. Jesus Christ, my living hope. Then came the morning that sealed the promise. Your buried body began to breathe. Out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. Then came the morning that sealed the promise. Your buried body began to breathe. Out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. Jesus, yours is the victory. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name. Jesus Christ, my living hope. God, you are my living hope. Giaman kami wapo ken ka iti daytoy nga kanito iti panangipay mo manen iti kundaway tunggal may sa kada kami nga nakagteng kadaytoy nga lugar iti pagdaydayawan agyaman kami wapo ti salon at tunggal may sa kada kami ket duwatik kadiking ko wapo kadaytoy nga kanito ti patpatuloy nga panangsaluad mo kada kami panangpalkot mo ti maymaysang espiritu wapo tapno wapo makapagdayaw kami kadi wapo ken ka nga awan kadi iti makatubeng ken makasinga kada kami. Kastamit wapo nga dawati kadi ken ka nga ti mangipay manen iti mensahem wenno ti adal wapo kada kami ket sapay kadi ta agtalanaed kadagiti puspuso mi ket wapo may maaramid mi kadi akas pagayatam. Ang nangro nga dawatin mi pakawanen mo kadiwa po tunggal may sakada kami anyaman tinaaramid mi iti sangmanam itinagan niya po mesos agdawat kami amen. Okay, so good morning. Morning manin. Okay, yung mga bata, punta na kayo kay Sister Ann. Okay. Pagka dumami na rin yung young people natin, meron siguro si isa sa atin dito, mga ang
hahawak sa mga young people. So, separate natin yung Bible study later on. Kasi mayroong mga turo sa young people na exclusive para sa Bible study ng young people. Then, para sa atin mga young adults or adults, meron din para sa atin. So, yun ang next na gagawin natin. Pag-uusapan natin sa susunod siguro. Okay, so sa ngayon, as per request, nag-prepare ako ng isang lesson na request ng isa sa ating mga kapatiran na nagnanais na malaman ang buong katotohanan tungkol sa Ebanghelyo at gusto din niyang mag-obey in this gospel. Kasi medyo, although itong katuruang ito ay siguro na many times I've been teaching this lesson, kaya lang for the sake of the new believers, ay para sa inyo po ito. Hindi lang siya, para sa inyo po ito. So I prepared a lesson entitled The Gospel of Christ. Opo. So ito po yung ating pag-aaralan. I-ano po natin sa kanila kung ano po itong gospel. Well, ang ebanghelyo po ay yan po ang magandang balita sabi sa ibang katuruan. Ano ba yung ikinagagandang balita dyan sa ebanghelyo? Ito po yung kailangan ng isang tao kung gusto niya, kung nanaisin niyang magkakaroon siya ng buhay na walang hanggan. Okay? Kasi ang buhay ng walang hanggan ay dalawa po ang katutunguhan niyan. Kung hindi po sa walang hanggang pagdurusa ay walang hanggang buhay. So mamili po kayo. Ang ituturo po natin ay hindi sa walang hanggang pagdurusa, kundi kasi hindi na dapat itinuturo yan, nandyan na tayo eh. Ang ituturo natin ay yung magandang balita na yung may buhay na walang hanggan. Okay? So dito, makikita po natin dito sa ating slide, yung bilin ni Kristo. Kabilin-bilinan po ni Kristo. Doon sa Mark 16:16, something Jesus wants you to hear. What is this? Ano po? Sabi diyan sa Marcos 16:15, kung maano niyo, sino ang mayroon diyan, teksto, anong sabi diyan? Sa Marcos, kahit Ilocano, kung Ilocano. Marcos 16 verse 15. Meron siyang kwan dyan. Merong utos si Kristo dyan. And that utos, at yung utos na yan ay gusto ng Panginoong Hesus na dapat malaman, marinig ng lahat. Ano po sabi? Sino po? Ang nakakaano na? Okay. Mangaral ng magandang balita sa lahat ng tao. Ang sino mang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Ngunit ang ayaw sumampalataya ay parurusahan. Okay. So makita ninyo. Mayroon dyan daw magandang balita. At yan ang gusto kong i-share sa inyo ngayon. Kaya yan ang sinasabi ko diyan na gospel. Ano po? Yan ay, doon sa, kung napansin nyo kanina ay good news. At yung salitang good news ay nahahango po yan doon sa Lucas din. Na yun ay inano ng anghel ng Diyos na meron magandang balita.
Ano po yun noong panahon nila? Yung ipanganak ang Mesaya. Yun daw ay ang magandang balita. Bakit po ba? Ano po ba ang ano po yung relationship nitong pagkapanganak ng isang bata doon sa good news na yan? Ano bang magandang balita doon? Na yung ipapanganak na bata sa isang birhen ay siya ang magbibigay kaligtasan sa buong mundo. Yan ay good news na sinasabi ko. Why? Because the gospel of Christ is God's power to save. God's power to save. Romans 1:16. Sinabi niya dyan na yan ay power of God. Kapangyarihan ng Diyos. Nobody can save us. Not even religion can save us. But this power to save us is in Christ Jesus. Na kay Kristo lang po. At ang sabi ng gawa, Acts, ay no name above that can save us except the name Jesus. Ang sabi diyan sa Lucas kanina, Emmanuel. Emmanuel. Yan po yung ano natin. Beware of different gospel. Kasi kahit gaanong kalinaw ang magandang aral na pinapangaral ng Panginoong Hesus, kung papalitan mo lang po ang isang salita, ay yung bang matwist? May ilihis. Katulad niya, halimbawa. Sabi ng Panginoon noon kila Adam and Eve, kainin niyo ang lahat ng gusto niyong kainin, maliban sa isa. Sabi ng Panginoon, yun ang katotohanan, kasi pagka kinain nyo or ginalaw man lang ninyo ang forbidden fruit na ito, ay, ano sabi? Mamamatay kayo na di bumurong ko ng Ilocano Mamamatay kayo, sabi niya. Ang sinabi ng demonyo ay hindi. O anong dinagdag niya? Yung salitang hindi lang. Kaya na-twist. Halimbawa dito. O dito naman tayo. Ganun yung pag-twist sa isa sa salita. Do not enter. Di ba? Tanggalin mo yung do not. Magbago ba yung meaning or hindi? Magiging enter na lang, di ba? So makita mo, meron ka lang idagdag sa sentence, magbago na po ang meaning. Ganun yung ibang ebanghelyo na ito. Okay. Kaya beware. Kasi sabi nila, ng iba, mananampalataya lang kayo, maniwala lang kayo. Just believe Jesus Christ and you will be saved. O di ba napakaganda? Convincing, di ba? Just believe. You have nothing to do. Just believe Jesus Christ and you will be saved. Tama o mali? Anong mali doon? Di ba convincing yun Just believe Jesus Christ and you will be saved. Sa Marcos 16:16, ang good news is, he that believeth and is baptized shall be saved. Whereas, yung iba naman ngayon, just believe Jesus Christ and you will be saved. O ganun yung perverted gospel, sinasabi. Kaya mag-ingat kayo. Maraming born again ngayon ang nagsasabi na just believe the name Jesus Christ in your heart and you will be saved. Wala ka daw ibang gawin. O di ba convincing kabi ko sa inyo kanina? But the reality is, believe and is baptized shall be saved. Anong tinanggal? Baptism. So yan. Nakita niyo? Marami. Ito yung kanan. Have you heard of the 4 spiritual laws? Convincing yan. Beware.
Kasi yun yung motivate nila para maidagdag ka sa kanilang grupo. And then gagamitan din nila ang salita ng Diyos para ka daw ma-save, mailigtas. Hindi po, beware. Beware po. Ha? Why? Because the gospel of Christ must be obeyed. Doon sa Marcos 16:16 kanina, he that believeth and is baptized shall be saved. Eh yung sabi naman ng kabila, just believe and you will be saved. No. The gospel must be obeyed. You have something to do with your faith so that you can completely obey the gospel. And this obedience of this water baptism, mga kapatid, mga nakikinig ngayon, na gustong magkaroon ng kalinawan sa Ebanghelyo, ay meron po tayong dapat gawin. Hindi lang puro kinig. Hindi po sapat ang just hear. Kasi sabi nila, just hear and believe and you will be saved. No. Beware. Mag-ingat po tayo. Kasi maliwanag po ang utos sa atin na, he that believeth and kailangan ng obedience of water baptism so that we will come up with the objective of Christ to save us. And you will be saved. Kasi dun sa part ng Mark 16:16, dun sa last part, meron siyang warning si Jesus Christ na ini-ignore ng karamihan po just to twist the Bible. And he that will not, ano ba yung sabi dun sa last? He that will not believe shall be damned. Mapapahamak po kayo kung kulang po. Ano? Ito. So let me ask you, mga kapatid. Ha? Ang tanong ko po sa inyo ngayon ay, have you heard the good news? Yung nandyan sa kanilang mga sa kanilang mga screen ngayon, narinig na ba ninyo ang magandang balita? Ang magandang balita ay repeat. Iisa lang yung gusto ng Panginoon sa atin eh. Yung complete and total obedience. Yung pagsunod sa kanyang kagustuhan, hindi yung pagsuway. Kasi meron po tayong nilalabag dun diyan sa Marcos 16:16 lang tayo, hindi tayo alis ha. Ang nilalabag ng karamihan doon ay dinidelete nila yung water baptism. Hindi nila alam na yung water baptism ay picture po yun ng gospel. Okay? Tingnan natin ha. Ang ano ni Kristo, ang papel, ang role ni Jesus Christ is, meron ba tayong paan? Wala ba tayong? Makikita ba ito, Per? Ito naman sa okay. Diyan sa illustration, ang role ni Jesus Christ, pero kinangayong kan para tuloy. Ang role ni Jesus Christ dito ay death. Death, burial, and resurrection. And this is the complete picture of the good news. Death, burial, and resurrection. Yan ang papel or ginampanan ng Panginoong Jesus. Ngayon sa atin naman ay ihinto na natin ang ating kasalanan. Ipako na. At kailangan din natin this time, hindi din natin kailangan magpalibing. No. But this one,
ay magpalibing ka saan? Kailangan natin yung water baptism para makuha natin yung picture na ginampanan ng Panginoon Jesus. And then, hindi naman forever ka nandiyan sa loob ng ng water, namatay ka niyan physically. Kundi, after pagka-ahon mo dyan sa tubig na yan, ay magkakaroon ka na sana ng bagong buhay. Resurrection. New life. Kaya sabi ni Pablo sa Corinto, sabi, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Behold, sabi niya, all things are passed away, and behold, all things become new. Yan ang magandang balita. Okay? So, meron kang gagawin, hindi yung just, here lang, and you will be saved daw. Wag po, beware of another gospel na sinasabi po nila. Okay? Ang tanong naman ng sunod is, narinig mo na ba ang good news? Now, do you know? Gusto mo bang malaman kung paano magkaroon ng buhay na walang hanggan? Karil, gusto mo ba? Ay, nandun pala. Kala ko nandito. Ano? Gusto mo ba mapabilang sa mga kapamilya ng Diyos? Ano? Ikaw na nakikinig dyan sa iyong television or gadget. Do you want to be saved? Okay? Is the gospel you heard the true gospel? Yung bang previous na naririnig mo ay true gospel ba yun? Or itong sinasabi natin ngayon, i-compare, try to compare it. Ano? At ang next na tanong ko sa iyo ngayon, o sa inyo ngayon is, have you obeyed the gospel of Christ? This is the gospel of Christ. The death, burial, and resurrection, the good news. This is your part if you want to do the same with Christ. Do you want to become new man? Gusto mo ba mabago ang iyong buhay? It's only in Christ. Na kay Kristo lang po yan. So mga kapatid, the gospel in brief is, ito na, yun na yung sinulat ko kanina, He died, He rose, He lives. Gusto ba ninyo magkaroon ng buhay na walang hanggan? Why? Because the fact of the gospel is Jesus died for our sins. Yun yung katotohanan dyan sa gospel na yan. Nobody wants to die. Nobody wants to volunteer himself to die. Masarap mabuhay eh. But it's only Christ. Before the creation, sabi niya sa Ephesians, when they created us, sabi nila sa plan of God, what if this this man that we will be creating will fall away from grace? Sabi ni Jesus Christ, ako ang tutubos. So nakaplano na, predestined. Nakaplano na bago pa tayo magkaroon ng kasalanan ay meron ng sasalo. Meron ng tutubos sa ating magawang kasalanan. Jesus died for our sins. He was buried and raised from the dead. Not only that, Jesus is both Lord and Christ. Yung sinabi ko sa inyo kanina, na sinabi ng angel kay Mary, na Emmanuel. Siya po yung maisilang para tubusin ang ating mga kasalanan. You cannot save your own self. Penitence cannot save you. Sacrifices cannot save you. But only Christ can save you. All you have to do is to obey the demonstration that Christ did for us.
Okay? Why? Because Jesus will return again. Jesus will be coming back. Saan na ba siya ngayon? He prepared a place for us. Tama ba, John? Sa Book of John? Sabi niya, huwag kayo mag-alala, sabi niya sa mga naturuan na niya, mga disipulos niya. I will go and prepare a place for you. So that where am I, there you will be also. That's how Christ loved us. He will return for us, to get us. Because Jesus will judge this pandemic world. Mas pasalamat nga tayo, mga kapatid. Dahil mayroon pa tayong hope. This pandemic will end. And our hope is in Christ. Ililigtas niya tayo rito. Bakit nandito pa tayo? Right now, Christ is testing our faith. Kung tayo ba'y bibitaw dahil lang sa pandemic, or ipagpatuloy pa natin, or mas lalo pa natin paghigigpitan ang ating pananampalataya sa Kanya. Lean on your hope to Him. Not to yourself, not to ourselves, but to Christ. Okay? Why? Because there are commands to obey. Whose command? The command of this Christ, our Savior. Yung namatay para sa atin, meron siyang sinasabi, meron siyang pinag-uutos sa atin. Okay? The command of the gospel is believe. Ano kita mo? Believe. Yung sinabi natin kanina sa Marcos 16:16, di ba? Believe the gospel of Christ only, Kasi meron silang dinadagdag dyan na gospel of the Trinity, gospel of Jehovah, ano pa? Just gospel of the Spirit, kung ano-ano pa dyan. But the command is believe the gospel, very specific here, the gospel of Christ. Maliwanag po. Tingnan nyo mabuti, gospel of Christ. And the next is, confess your faith in Christ. Kailangan din, huwag nyo itago yung anyong yung pananampalataya sa Kanya. Huwag kayong mahiya. Huwag nyo ikahiya si Kristo. Why? Because Christ said, take note, kung ikahiya nyo ako, ikakahiya ko rin kayo sa harapan ng aking Ama. So makita nyo tong command na to, command of Christ. Kaya, be bold in confessing Christ. I mean, huwag kayong mahiya na ipagsabi, huwag nyo ikahiya si Kristo na siya ang ating tagapagligtas. Kaya, kailangan natin magsisi sa ating mga kasalanan. Paano bang pagsisisi? Kasi alam nyo, ang naituro sa atin mula nung pagkabata tayo, nung bata pa tayo, ay pupunta ka dun sa confession scene. Tama, mali? Confession box. At lumuhod ka daw doon, tapos sabihin mo daw, Father, forgive me for I have many sins. Sabi naman nung nagsasalita sa kabila, what are your sins? My sins are. O, di ba memorize natin yan? Tinuro ng katekista sa atin noon. What else? Sabi niya, what else? What else? What else? Hindi po ganun, Confess is to tell. Di ba? Repent is to change your mind. Example. Ako ay naninigarilyo, halimbawa. Then, I want to repent. Gusto ko na magsisi. Tanggalin ko na ang aking paninigarilyo. Hindi ko na babalikan. Yun ang total change of mind. Yun ang repentance na sinasabi natin. Okay? Yun ang totoong repentance. Kasi pag binalikan mo yan, niloloko mo lang ang iyong sarili. Walang total change of mind, walang repentance. Okay? So,
if you are now ready, the next thing to do is you need to be baptized. Why? Acts chapter 22 verse 16, sabi niya, to wash away, eto na, you need this water. Ikaw na ito, kung sino ka man na nakikinig, kailangan mo daw ang mahugasan itong mga kasalanan mong nayupako para magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. And by this, you are now doing the picture of the death, burial, resurrection, and resurrection of Christ. Maliwanag? Hindi po dyan nagtatapos pag nabautismohan yung ibang tao kasi alam nila saved na sila. Hindi po. Yung next is be thou faithful unto death. Ito na po yung ano natin, yung marka natin. Kung kaya hindi nagtatapos ang baptism, hindi. Ang susunod doon is meron pang falling away or backslide in short. Falling away from grace. Ang sabi sa Hebrew 4:6 ay, sabi niya, kasla kayo takong. Ano ba sa Tagalog? Para kayong mga inahin na pagkatapos na paliguan ay, anong tulid-tulid? Hindi, ano ang tawag? Oo nga, Tagalog, yung sa Tagalog, naglubnak yun sa Tagalogano eh. Yun sa kwan yun sabi niya sa Hebrews yun yung sinasabi niyang falling away from grace Hindi lang yan. Sabi niya, ang picture ng yung nagbabackslide ay sabi niya, para kayong mga aso na nagsarwa. Na sumuka, tapos kainin niyo yung suka, kinakain nilang kanilang suka. Ganon. Di ba pag nakita niyo ganon, nasusuka rin kayo? So ganon karumi ang tingin ng Diyos sa atin kung tayo mabackslide. Sayang, sabi niya, di mo na lang sana nalaman ang katotohanan. Kaya mas kailangan natin ang standing on the promises. Because there are promises to receive. And that is what I told you a while ago, eternal life. Kasi sa Marcos 16:16, dalawa lang destiny niyan eh. Ano? Kung hindi eternal life, ay eternal destruction. In short, hell, heaven, or hell. Pili ka. Kasi kung basahin nyo yung Mark 16:16, itong Mark 16:16 na to, dun sa unang part ng verse 16 ay eternal life pagka sinundan mo to, di ba? At dun sa last phrase ay eternal destruction kung hindi mo sundin. Kaya kung nandun ka na, kung nabautismuhan ka na kay Kristo, standing on the promises. The promises of the gospel is the remission of our sins. Wash away our sins. Kaya ang pagkalubog mo doon ay may ibig sabihin yun. Hindi yung basta punta ka lang doon, hindi mo alam kung bakit ka nabautismuhan. Kasi sabi ni Brad hindi. You have your own objective. You have your own purpose in doing this. Do you want to be saved? You need to wash away your sins, and that's the obedience. And then hindi lang yan. The promise is the gift of the Holy Spirit. Ano ba yung sa Acts 2, 38? Sino yung maka-relate doon? Acts 2:38. Anong sabi niya diyan? Sino makabasa? Ano po? Ay, bigay mo yung mic pair sa ano. Anong sabi niya sa sa Acts 2:38? Sumagot si Pedro, Aha. pagsisihan ninyo, talikuran ang inyong mga kasalanan. O repentance yun
at magpabautismo kayo O, yan na. sa pangalan ni Hesus Kristo upang kayo'y patawarin. Okay, At then, tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. receive the gift of the Holy Spirit. Tanong niyo sa akin ngayon, what is the gift of the Holy Spirit, Brad? It's only the Spirit knew kung ano yung gift niya para sa inyo. Maliwanag? Hindi ko rin alam kung ano yun. Siya lang ang nakakalam kung anong regalo ang ibibigay niya sa inyo. Ang alam ko lang is baka eternal life, pero baka lang yun, pero siya lang nakakalam. Kasi, pag nagkamali ko na sinabi ko eternal life, nag-backslide ka, eternal destruction pala yung gift sa'yo. Maliwanag? Yun yung katotohanan na, hindi yung perverted gospel. Kaya mag-ingat din tayo sa ating pinapakinggan. And not only that, the promise of God is idadagdag ka sa kanyang familya. Kaya, after baptism, matawag na tayong Kristiyano. Isang familya na. Familya tayo ng mga Christians. Christians are the family of God. And magkaroon tayo, kako nga sa inyo kanina, eternal life. Kung hindi tayo bibitiw, may condition kasi yun eh. Ito lang, Marcos 16:16 yung demonstration ko na. Kung hindi ka bibitiw dyan, eternal life. Pero pag bumitiw ka, eternal hell. Destruction, eternal death. Pili ka ngayon, kaibigan. Pili ka ngayon, mga kapatid. May promise ang gospel po sa atin. The gospel of Christ, in brief, is believe the fact of the gospel. I am telling you the fact, the truth, ang katotohanan. Kaya ang next na gawin mo dapat is to obey the commands of the gospel. Naipaliwanag ko na po ang advantages in obeying the commands of the gospel. And if you obey, sabi ko kayo na sa inyo, you will be receiving the promise of the gospel. Ang sure dyan is, yung promise of the gospel is eternal life. Ang tanong ko ngayon, ulit, have you obeyed the gospel? Kung if not, kailan ba yung karil? Kailan? Malapit na? Malapit na. Para sa iyo itong lesson na to. Okay? So, sabi niya kasi sa Marcos 16:16, gusto kong basahin muli. He who believes and is baptized will be saved. But, mayroong but eh. Di ba? He who does not believe will be condemned. Pili ka nga. At yung kaninang pinabasa ko sa inyo, Peter said to them in Acts chapter 2 verse 38, repent therefore. If you want to believe, if you want to be baptized, all you need to do now is to repent. Hindi pwede magsisi si nanang mo para sa iyo. Hindi pwede magsisi si tatang mo para sa iyo. Individual po ito. Kaya sabi niya, let every one of you be baptized in the name of Jesus for, the reason is, for the remission of sins, and you shall receive this gift of the Holy Spirit. Hindi basta-basta ang regalo. So kung sa ngayon, birthday mo, binigyan ka ng regalo, tuwang-tuwa ka, di ba? How much more if the Holy Spirit is now giving you the gift, di much more na masaya, matuwa ka sana. Ang tanong ko sa iyo ay, again, why not obey the gospel today? Yes, Brad. Sandali lang po. Ano ko. Why not obey the gospel today? Kasi sa verse 41, tingnan nyo nangyari those who receive and then those who gladly received the words were baptized. And that day, about how many souls?
3,000 souls were added to the family of God. Sino mga ito? Ito yung mga Hudyo na nagpapako kay Kristo, nagpapako ng krus kay Kristo, at nung nalaman nila ang good news, nagsisi sila, and that day, the preaching of Peter, ay nag-respond sila, and they were be baptized. 3,000 souls, mga kapatid. 3,000 souls. And now, Acts chapter 22, verse 21, why are you, ano yung question ni Peter? And now, why are you waiting? Arise and be baptized and wash away your sins, calling on the name of the Lord. Ang tanong ko is baptism integral to the gospel? Yes or no? Correct. At nasa inyo na lang na masiknan. Nasa inyo na lang na nakinig kung paano ninyo internalize itong sinasabi ko sa inyo. But consider the examples of conversion. Marami po. 'Di ba? Sa Acts na lang kanina, 'di ba? 3,000, 'di ba? And then ano natin yung gospel. Yung eunuch, upon hearing the gospel, nag-respond siya, nag-obey siya, then he was baptized. Then showing what people were told what they did in order to be saved. Hindi, huwag niyong ipagdamot. I-share din ninyo. Ang nangyari kasi, pagka naging Kristiyano na tayo, kapan? Sinasarili na natin, pinagdadamot na natin. Why not share your experience? Why not share to the rest, to the people near you, to your loved ones? Gusto mo ba na ikaw lang ang maligtas, papunta ng langit later on, tapos yung mga loved ones mo ay may iwan, pupunta ng eternal destruction? Napaka-damot mo po naman. Hindi po to gawa-gawang biro, katotohanan po to, true gospel po to. In example, marami. Ito yung mga tala ko ng conversions. Kaya, ang tanong ko ulit is baptism necessary to be saved? Yes or no? Hindi lang hear, hindi lang believe, hindi lang confess. Kailangan ay itong katuruan ng baptismo. Why? Because this doctrine of baptism it forgive our sins. Meron mga setas po to prove what I'm telling you. Meron po tayong mga and yung nga kanina, yung gift of the Holy Spirit. Bakit ko lagi sinasabi to? Para may tanim sa inyong kaisipan kung ano mangyayari sa inyo if you receive and obey the gospel. And meron tayong unity or union with Christ. At magkaroon tayo ng bagong buhay. Bakit kami, Brad? Matagal na kaming Kristiyano, ganun pa rin. Something wrong. Bakit mula nung nag-Kristiyano ka, wala pa rin pagbabago? Oo nga naman. Ano sa palagay nyo? Ano sa palagay nyo? Na-Kristiyano ba kayo o hindi? Meron ba kayong pagbabagong buhay o wala? Try to examine yourself. Flashback. Kasi expected sa atin mga nabautismuhan na kay Kristo ay ito. Rising from the dead. Bury your sins. Pagbabagong buhay. Yun ang expected sa atin mga kapatid. Because we are already saved, supposed to be. Okay? So, dito ang tanong is, if when baptized, then you are
yung kwan ko diyan, illustration ko, you are buried with Christ in His death. Nagawa mo na, nagampanan mo na ang papel mo na ginawa ni Kristo. Pagka nabautismohan ka na pala kay Kristo. At hindi lang yan. You raise with Him to this newness of life. Kaya nga sabi ko sa inyo ngayon, tayo mga nabaptize na rin, meron bang pagbabago sa ating buhay? Sana. Amen. Kasi if not, something wrong. Sabi sa taga sumalay di. Wala daw pagbabago. Kinakabahan ako. And you are crucified with Him. Remember? Pagbautisan mo pala, nagampanan mo rin yung pagpipinitensya ni Kristo. No need for you to do the actual, anong tawag mo dyan? Pagpapapako sa krus, hindi na. At ito, you are now wearing the name of Christ. Simply by what? Paano? Paano mo na wear? Paano mo na gamit ang pangalan ni Kristo? Pagka ikaw ay nabautismohan. Ikaw ay matawag na genuine na Kristiyano. Maliban, kung i-pervert natin yan, Kristiyano! Not Christian pala. And 100%, your sins are washed away. Hindi basta-basta kasi yung bagbautismo. Mayroon yan role. Bawat galaw natin sa baptism ay mayroon ibig sabihin. And your sins are forgiven. Kaya, baptize into the name or into the body of Christ. Then, what is your condition without baptism? Is baptism integral to the gospel? Ito yung sabi ni George Beasley Murray, sabi niya, in an apostolic sermon, it comes as its logical conclusion, an effort out to be made restored, and this not in our preaching, sabi niya. Sa akin lang din is sa akin lang din is, hindi na kailangan ito mga ito. Ang sa akin lang is, in the simplest form na gusto ko na i-share sa inyo is, importante ang bautisar. Never skip. Huwag niyong nilaktawan. Huwag niyong escape ang baptism. Include niyo yan kasi mahalaga po ang baptism sa buhay ng isang Kristiyano. Kasi sabi ko, ito na nga. Ito na nga. Ito ka. Ito siya. No need to penitent. Kasi tapos na yan. It is, ano sabi niya? It is finished. All you have to do is this one, not this one. Share, part niya yan. This is our part. Okay? So, mga kapatid, the gospel of Christ is in Acts chapter 22 verse 16. And now, why are you waiting? Ano pang hinihintay mo? Sabi ni Jesus Christ kay Paul when Paul was about to be baptized. Ano pa hinihintay mo? Sabi niya, tumayo ka and be baptized and wash away your sins, calling in the name of our Lord. And anong ginawa ni Pablo? Did Paul respond to that call? Yes, he did. So yan po, maraming salamat at sana
Meron tayong na-share sa inyo tungkol sa kahalagahan ng bautismo sa atin. Yes, Brad? Kanina ka pa na, Brad Ruben. We have already tasted the life here on earth. It is full of turmoil and privations. Rigrigat kan gulgulo. Apay dito nga palubusan ni Yeso Kristo nga umay tibiyag tayo. What can a man profit if he gains the whole world but lose his own soul? Datayo, absat. Napadasan tayon tinagad-adal kadag pag-eskolaan. All we learned is for our life here on earth. But after this, death, kinaubaw, tibiyag. Vain, sabi ni... Kunan ni kasaba. Yeah. Mapukaw tayo. Ecclesiastes po, yung Ang sinasabi. arot, tinapatpatag kada tayo. Vanity under the sun. Awatan tayo ni Kristo, uno saan? Pasangbayan tayo kadi ni Kristo, uno saan? Ni Kristo, natay di cross. Tudok natin bagina, tapno matay di cross. Anya tika po. Ngam nagungar ti may katlong aldaw. Tapno awatan na ti panagturay ito'y langit. Kat ko na, ti Diyos sa manakambali namin. Agtugaw ka, iti makanawan ko, agingga ti mapagbalin ko, dagiti kabusar mo, apagbatayan, dagiti saksakam. Wain, hamsan, agpatingga ti biyag tayo ti rabaw ti daga. Anyan to, ti sarbina, no na magunod tayo, dagiti kinabak nang di tayo. Ti pandakabaw ti sar, iso ti silpo ti biyag. Awan biyag tayo, nga adna, iti unag tayo. Akin unag abagi tayo. Ngam gapo ti pandakabaw ti sar, inikan na tayo ti biyag, iti Diyos. Tati Diyos, saan na Diyos, dagiti natay, no di kat Diyos, dagiti si bibiyag. Naron, inikan na tayo, ti pagarigan, ti bagina. May, katikan na tayo nga rod, ti gundaway nga agbyag kuma, itag na na yun. Agyamanak, ti kinaimbagyo kapsat. Okay, so, actually, tama yung sinabi niya kanina di ba? Mayroon sense yung sinabi niya connected dito sa ano natin. Yung ginawa niya is parang pinatalgidan niya. So maraming salamat, Brother Ruben. Yes, Brad. Okay. Yung mode of baptism. Kasi kahit na ganito rin yung pagkabautisar mo, because okay, ganito nga yun. Tama yun sinabi niya kasi meron yun eh. Kaya nga yung doctrines of that is
the doctrine of men. It changes. But the doctrine of Christ never changes. Kahit ba naman yung mga born again, ganito yung mode ng kanilang baptism. Di po ba? But, yung purpose nung nagpabautismo, kahit the same mode, kung yung purpose niya na hindi parehas dun sa gusto ng mangyari ng command ni Jesus Christ, ay wala rin silbi. Parang sprinkling din siya. So it depends on the motive ng taong gustong magpabautismo. Kasi yung ganitong, for example, hindi naman masasabi. Kami noon sa Baptist, ako na lang. Ganito, the same. Ganito lahat. Pinautismo na ko ni Kwan. Pero sabi niya, sa akin ni pastor namin noon, sabi niya, did you receive Christ in your heart? Sabi niya, yes. Yes, pastor. Oh, now you are already saved, sabi niya sa akin. But you need to be baptized para mabilang ka sa congregation ng Baptist. So, makita yung motive. So, hindi lahat ng the same ay the same. Kaya ko pinagtiyagaan, in-explain sa inyo ito, baka meron din pumunta sa inyo, parehas lang naman, hindi pala. Because it depends on your purpose to be baptized. The very purpose of my preaching is to let you baptize for your own salvation in this manner. So, maraming salamat po. What do you think? What do you think? Yung spiritual baptism without immersion, what do you think? Is that the mode that Christ wants us to be? Meron pa, baptism of fire. Sino gusto sa inyo magpabaptize ng apoy? Wala. Hindi, dadalhin ko kayo sa urno. So makita nyo na hindi po lahat ng pareho ay totoo. Made in China, hindi yun. Okay, so maraming salamat. Maraming salamat kasi we are running short of time na. At least you have reacted. Pretty sure I know that you can comprehend with what I have shared with you. So now we have the Lord's Supper. But before that, Rock of ages, cleft for me, let me hide myself in thee. Let the water and the blood from thy riven side which flowed be of sin the double cure. Cleanse me from its guilt and power. Not the labor of my hands can fulfill the law's demands. Could my zeal no respite know? Could my tears forever flow? All for sin could not atone. Thou must save, and thou alone. Nothing in my hand I bring, simply to thy cross I cling. Naked come to thee for dress, helpless look to thee for grace. While I to the fountain fly, wash me, Savior, or I die. Maraming salamat at nandito na naman tayo upang makilahok sa Last Supper, Lord's Supper ng Panginoon, no?
Yan ang tunay na turo ng Panginoon sa atin, no? Para tayo ay makilahok at gusto ko rin na basahin itong kasulatan. For I received that the Lord, which also delivered unto you, that the Lord Jesus in the night which the was betrayed took bread, and when he given thanks, he brake it and said, This is my body which is for you. This is the remembrance of me. In like manner also the cup after supper, saying, This cup is the new covenant in my blood. This do as often as drink it, in remembrance of me. For as often of ye eat this bread and drink the cup, and ye proclaim the Lord's death till he came. Diyos mi, amami nga nilangitan, ang yaman ti manen ti pain katak niya gandoy, at ti apo ti tinapay akas simbolo ti bagi, ni apo mga Hesus, nga nilan sa di krus, ilisubotin na di basdason. Ang sakbay nga lakanan ni, dawaton na bendisyonam, kan pakawanan ti kasulan ni ti matang ni, kapag maikari ka na yung mga lakam, ama ipaay akang laglagit ni ti ipapatay na 20 yaan na. Hindi kayo ngarad ti dawatan ni, kung katutunatan ni akong Isus. Amen. Worship his holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, worship his holy name. Sing like never before, oh my soul. Ulit nga kararag, Diyos mi nga nilangitan, maulip kami manen nga agyaman, itinpaay mo nga guntaway kada kami. At ti apo ti tubog ti ubas, akas simbolo ti darana. Anagais di krus, iti subutin na, dagiti basbasol mi. Ngimisakbay nga lakamen mi, dawaten mi nga bensyonam. Tapno maikari kami ang mga lakam, akas panglaglagit mi, ti papatay, ken ti ay na dito ti dawaten mi.
ito po itinapateg anagan ni Kristo nga apo mi. Amen. Okay, so nandito na po tayo sa ating paghahandog or offering. Lagi natin pong ginagawa ito. Ang pag-aalay po o paghahandog ay ginagawa lang po ito tuwing unang araw ng linggo. At yan po ay ngayong araw, Sunday. So, ito po ay masugid na bilin po para sa atin mga Kristiyano na mag-iipon na tayo sa ngayong panahon na ito. So, ito po yung sinasabi ko lagi sa inyo na secret ng successful sa buhay natin. So, the more you give kasi, the more you receive. At hindi lang yan yung guarantee na sinasabi nga ng Panginoon sa atin it's more blessed to give than to receive. Kaya mas maganda nung bigay tayo ng bigay,
Anyway, alam natin kung saan patutunguhan yung bibigay natin eh. For the Lord. At nakikita naman natin po, yung bigay natin ay ito na, naipon na, makikita na ninyo. So transparent naman po for us mga saints, sabi dyan sa verse 1 ng Corinthians, di ba? Ang purpose of giving is for the collection for the saints, di ba? So makita na natin we are now enjoying the benefits of our own offering. Kasi hindi naman talaga kailangan ng Panginoon ang pera eh. Ang nangangailangan ng pera ay tayo mga sa santo or Christians. So with this, let's prepare our offering for the Lord. All to Jesus I surrender, all to Him I freely give. I will ever love and trust Him, in His presence daily give. I surrender all. I surrender all. All to Thee, my blessed Savior, I surrender all. All to Jesus I surrender, humbly at His feet I bow. Worldly pleasures all forsaken, take me, Jesus, take me now. I surrender all. I surrender all. All to Thee, my blessed Savior, I surrender all. All to Jesus I surrender. Lord, I give myself to Thee. Fill me with Thy love and power. Let Thy blessing fall on me. I surrender all. I surrender all. All to Thee, my blessed Savior, I surrender all. Karawag tayo. Diyos mi mamilita jama kami apot yung pamugundaway kan salungat mi. Artuin apot iklesyan mi tidak ito nga bigat akat pangparang ay iti iglesia. Tawat kort nga apo sapay kuma. Tabensyonan kuma didi ay timantid. Kamit apo bensyonan kuma digiti pagsapula mi. Ang karon apo sapay kuma. Tabensyonan digiti trabaho mi. Sapay kuma apo tayo doon na kami. Tinyaman pagkatadila mi nga daydayaw ti santuan nga sasaom. Atun apat idawatin mi tinapatigan ni Kristo ang apo mi. Hello. Magandang umaga sa ating lahat, mga kapatid. Sana ay lagi tayong nasa mabuting kalusugan. Ang aking ibabasa ay mula sa sulat ni Pablo sa Korinto 1, 1 Corinthians 15, verse 1. Sabi dito, mga kapatid, ngayon ipinaalala ko sa inyo ang magandang balita. Pinangaral ko sa inyo. Yan ang magandang balita ang inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Verse 2, naliligtas kayo sa pamamagitan nito kung
matatag din niyong ipinanghahawakan ang salitang ipinangangaral ko sa inyo, maliban na lamang kung walang kabuluhan ang iyong pananampalataya. This is the word of God. Okay, so any announcement? Prayer request? Meron tayo? Oo. Yeah, okay. Ang announcement, wala sila sila Brad Earl meron, wala. Sa Saturday, anong oras Brad ang gusto nyong sa kanila? Young people, mga young people natin, you are all welcome. Free registration. Huwag kayo mag-alala. Saturday, anong convenient time ninyo? 9? Para meron kaming traveling time allowance? 9 a.m. Ha? Wala ka bang classes? Okay, 9. Okay kayo, mga young people. Nong, pwede ka rin, Nong. Si Imong, pwede rin si Imong. Young people din. Okay? Sino pa? Kasi ang balak ko pa, aside from this, i-expose natin to young people natin. Hindi lang sa ganitong paraan, marami silang benefits na makukuha sa church. Na, yung expose natin sila, kung pwede mayroon silang bonding, and then meron silang dapat schedule para sa church, meron silang initiative na role para sa church later on. So we are still organizing naman, di ba? So yan sa young people kasi we tried with the ladies pero mukhang hindi numobra. Ladies, kung meron silang ladies organization sa iba't iba, tayo hindi naman, meron tayong activities of the lady para sa ladies in the church, para sa church. Sa men of the church, sa mga ganun din parehas naman. Gagangay sa Senior SK, Surup 40. Now we'll be trying again to form these young people. Baka sila yung effective this time. Pero dapat, magiging active tayo sana lahat. Do you want to grow? Do you want that this Mungo Church grow? So, it depends. It lies on our hands. Each member, individual members. So, think of an idea that can contribute on how to improve our own Mungo Church para mapalago pa natin sana. Kasi, are you satisfied with us lang na wala nang ibang may dagdag natin, wala tayong may improve? O, diba? So, all we have to do, young adults, think of something that can contribute for more growth of the church. Kayo mga ladies, form your own selves. Pwede magtawag ni Manang Johnny, magkakanyo may ergotera, pergowantera, numanaya, kwantera kanya charge. Pwede rin yun. You are free. Sa atin, mga lalaki, I'm trying my best na inaano ko sila sa every Saturday sana, pero biglang tumigil na naman ng 2 Saturdays, iwan ko. So yun, tuloy nyo mga ladies, at susubukan kong ituloy din. So sa ngayon, si Toper muna bahala. Tutulungan nila Sister Ana naman, si Toper na mag-assist. Saan si Sister Ana? Mag-coordinate na lang sila nila Toper para sa mga young people naman. Para sa young people, okay? So, any more? So, Sabado young people.
kayo mga may anak or apo na gusto nyong dalhin dito sa Sabado, pwede lang po. Sabado yan, mga 9 o'clock siguro. Sa 2 hours na tutoring siguro, marami na mangyayari dyan. Tutoring of 2 hours sa kanila. $7,300. Okay, 1,073 pesos ang ating collection. Okay, 34 yata bilang ko kanina? Oo, 34 yung bilang ko, ha? Attendance. Baka hindi mo bilang yung mga bata, tao din yan. Okay, anymore? Meron pa ba kayong gustong ipakaalam? Alam nyo, last Sunday, ang live natin, live, hindi yung live natin na on the spot viewers. Bawal, sabi ni Gob. Bawal. Long distancing, sabi niya. Hindi, mas maganda yun. No? Okay, mas maganda yun. Pero with this situation we have, mapasalamat nga tayo dahil nag-live streaming tayo, nakapanood din sila, naka-join din sila sa service natin. Social distancing. Ay, yun nga, ito na nga yung sinabi ko nila na gagawin natin, di ba? Para mapupunuan natin to. Tama, yung sinabi ko na kanina na So yun ang gagawin ng mag-isip yung mga ladies natin, church ladies, ng paraan na maitulong nila dahil hindi sila makapagtayo sa atin dito na ganito. Sila naman gagawa sila ng paraan on how to motivate themselves na maka-invite din sila. O yun, by that alone, malaking tulong na yun. So, yun. Magtulungan kayo. Wala naman boss dito. Wala namang head dito sa atin Tayo lahat members lahat tayo. So, don't think na, si Kwan ang boss dito. No. Mag-ano na lang tayo. Mag-usap-usap na lang. We are all equal. We are all equal in the sight of God. Okay? So, wala na. Okay, so yan. Kung wala na din, then let's have wala na ba kayong maisip before we end it up? Okay, let's have a parting song. Then, sino mag-prayer? Alex, ang closing prayer. He leadeth me, O blessed thought, O words with heavenly comfort fraught. Whate'er I do, where'er I be, still 'tis God's hand that leadeth me. He leadeth me, by His own hand He leadeth me. His faithful follower I would be, for by His hand He leadeth me.
Sometimes mid scenes of deepest gloom, sometimes where Eden's bowers bloom. By water still or troubled sea, still 'tis his hand that leadeth me. He leadeth me, by his own hand he leadeth me. His faithful follower I would be, for by his hand he leadeth me. Lord, I would clasp thy hand in mine, nor ever murmur nor repine. Content whatever lot I see, since 'tis thy hand that leadeth me. He leadeth me, by his own hand he leadeth me. His faithful follower I would be, for by his hand he leadeth me. And when my task on earth is done, when by thy grace the victory's won, in death's cold wave I will not flee, since God through Jordan leadeth me. He leadeth me, by his own hand he leadeth me. His faithful follower I would be, for by his hand he leadeth me. Diyos mi nalingitan apo agyaman kami manen ti pinakaring pas da ito ingin kami nga panagserbikan ka kits dawati mi kadi nga patuloy na kami apo nga aywaran tarabayen ilisi na kami ti anyaman nga pagdaksan sapay kadi ti panagawid mi ket sika kong malaing ti magkadakan kanayon kada kami tangarod apo isabet moment nagitenyaman nga kasapsapulan ti saktong alamay sa kada kami non awat tubeng tin nga panagserbi nga kanayon ka ket itangarod apo ket daytoy ti dawaten mi ti panarabay mo ti panagawid mi kumit merdi gituyen kapati naga na pamisus amen.